Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang palabas sa taong 2018 kay Sol-hee. Siya ay kilala bilang isang liar hunter. Siya ay may kakaibang kakayahan na tuklasin ang mga kasinungalingan ng isang tao. Sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga sinasagot, kinuha si Sol-hee ng isang boss ng gang para mag-interrogate sa tatlong lalaki na pinaghihinalaan niya ng pagtataksil. Dumating siya sa lokasyon at tinanong ang bawat isa sa mga sospek. Nagtanong sa kanila kung nailik nila ang mga detalye ng kumpanya. Sa kasamaang palad, matapos marinig ang kanilang mga sagot, mabilis niyang napagtanto na ang mga lalaki ay inosente at ang tunay na traidor ay pangalawa sa pinuno. Kasunod nito ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na parusahan ang taksil. Sinabi ni Sol-hee na huwag papatayin ang lalaki bago siya umalis kasama ang kanyang bayad. Sa kanyang pag-uwi ni Sol-hee, nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng kaparehong soccer jersey sa kanya, ngunit may dalang dagwang kamiseta ito. Wala siyang pakialam sa kamiseta dahil natutuwa siya na makita ang mga taong mahilig sa football. Sa sumunod na araw, ang pangalawang pinuno ng gang ay pinuntahan si Sol-hee upang maghiganti sa nangyari. Sa sandaling makita siya nito, agad tumakas si Sol-hee at nagawang sumakay ng bus papuntang Seoul. Sakay ng bus, nakaharap niya ang isang lalaking nagngangalang Kim Do-ha, na nilapitan ng isa pang pasaherong si Yum-ho dahil sa isang family matter. Sinabi ni Yum-ho kay Kim na nawawala ang kanyang kapatid na babae na nakarelasyon niya at humihingi ng tulong sa kanya para hanapin siya. Gayunpaman ay tumanggi si Kim na tulungan siya at binanggit din niya na nakipaghiwalay siya sa kapatid ni Yum-ho ilang araw na ang nakalipas. Galit na galit ay sinimula na suntokan ni Yum-ho si Kim at huminto ang bus. Nang mapansin ni Sol-hee na papasok na ang gangster sa parehong bus, kaya namagitan siya kina Yum-ho at Kim, at sinabi sa kanya na siya ang bagong kasintahan ni Kim. Habang ang boss ay nagpapatuloy sa paglalakbay, tinanong niya si Kim kung bakit hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili na siya ay inosente. Bilang tugon, sinabi sa kanya ni Kim na wala siyang alam tungkol sa kanya upang tanungin ang kanyang personal na bagay. Kaya inihayag niya ang kanyang sarili bilang ang liar hunter sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang card. Ngunit hindi siya pinansin ni Kim. Fast forward ng 5 taon hanggang 2023, kung saan nasa loob si Sol-hee ng isang mamahaling kotse na minamaneho ng kanyang assistant na si Ji-hoon upang makipagkita sa isang mayamang kliyente na nagngangalang Ji-hae. Kinuha niya si Sol-hee dahil gusto niyang malaman kung ang kanyang bagong mahal na si Ji-hoon ay tunay na nagmamahal sa kanya o ang pera lang habol niya. Ipinakilala ni Ji-hae si Sol-hee bilang pinsan niya sa kanyang mahal, at sila ay umupo para sa tanghalian. Habang kumakain, nagsimulang magtanong si Sol-hee kay Ji-hoon tungkol sa kanyang motibo sa pakikipagrelasyon kay Ji-hae. Nalaman niya na sa una ay pumasok siya sa relasyon para sa pera. Ngunit unti-unting nagkagusto na sa kanya. Ngunit kalaunan ay dumating ang kasambahay ni Ji-hae doon para mag-serve ng mga inumin. Nalaman ni Sol-hee na may relasyon si Ji-hoon sa kasambahay at sila ay magkakaroon na ng anak. Ibinunyag ito ni Sol-hee sa kanyang kliyente. Nang marinig itong si Ji-hae ay nasaktan, ngunit binabayaran pa rin si Sol-hee para sa kanyang mga serbisyo. Pagkatapos, habang pabalik kasama ang kanyang assistant ni Sol-hee, tinanong siya kung bakit siya nagsusumikap ngunit hindi kailanman nagpapakasawa sa kanyang sarili. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Sol-hee na itinaas niya ang kanyang mga bayarin upang suportahan ang kanyang mga empleyado at mabayaran ang kanyang mga gastusin sa pamumuhay. Pagkatapos, si Ji-hoon ay nagmumungkahi na kaya nag-aalok siya ng mga bagong serbisyo sa kanyang mga kliyente. Ngunit tinanggihan niya ang ideya, hindi niya gusto ang mga ritual, dahil naniniwala siya ang kanyang espesyal na kakayahan na makarinig ng malakas na tunog. Kapag ang isang tao ay nagsisinungaling ay maaaring konektado sa isang ritual na ginawa ng kanyang ina habang nagdadalang tao. Noong nakaraan ay makikita natin si Sol-hee, siya at ang ina na nagdarasal sa mga Diyos ng bawat relihiyon na bigyan ang kanyang anak ng isang espesyal na kakayahang mamuhay ng isang masayang buhay. Nakapagtataka nang siya ay ipinanganak na may kakaibang kakayahan. Sa una ay hindi niya ito gusto, ngunit kalaunan ay napagtanto na magagamit niya ito upang maghanap buhay sa paaralan. Nagpasya siyang maging isang liar hunter sa halip na isang taga-azag. Nagsimula siyang magpanggap na isang shaman na maaaring makakita ng mga kasinungalingan at lumikha ng isang matagumpay na brand. Gayunpaman, maaari lamang niyang matuklasan ang mga kasinungalingan kapag naririnig niya ang mga ito ng personal, kaya kailangan niyang puntahan ng personal ang kanyang mga kliyente. Sa kotse, si Ji-hoon ay nagsasalita tungkol kay Kim, isang sikat na songwriter.
Si Ji-hoon ay nasa sabik sa isang award show na kanyang gagawin at umaasang makikita si Kim, kahit hindi kailanman nagpapakita ng kanyang mukha kahit nasa Zoom meetings. Samantala si Kim na kinakabahan habang nagmamaneho sa gabi, nakasuot siya ng maskara at hindi pinapansin ang mga tawag mula sa isang sikat na mga awit. Sa isang checkpoint ng pulisya, nababalisa siya kapag hiniling na kumuha ng alcohol breathalyzer test at kailangang buksan ang kanyang mask. Sa kanyang swerte ay nagawa niyang makaalis ng mabangga ng isa pang sasakyan ng isang opisyal na naka-duty at tumakas palayo. Pagkatapos nito ay pumunta si Kim sa isang liblib na lugar, ngunit ang kanyang sikreto na hindi komportable sa pagpapakita ng kanyang mukha sa publiko ay nananatiling sikreto. Samantala nagpapatuloy ang award show kung saan si Sayan ang gumaganap at si Kim ay nanalo ng Best Composer Award sa ngalan ni Kim. Pagkatapos ng award, nagtanong ang mga tao kay Sayan tungkol kay Kim. Nang dumating ang CEO ng kumpanya at sinagot ang kanilang mga tanong. Pagkatapos ay sinabi ng isa pang songwriter na si Mr. Park, na kinopya ni Kim ang kanyang kanta at humingi ng isang personal na pagpupulong. Gayunpaman tinanggihan ng CEO ang kanyang akusasyon at dinala siya sa gilid upang kausapin. Maya-maya sinundan ng paparazzi si Sayan, upang malaman kung saan niya ihahatid ang parangal ni Kim. Susunod na eksena binisita ni Sayan ang apartment ni Kim at iniabot sa kanya ang kanyang trophy. Sinubukan pa niyang ligawan siya ngunit hindi nagpakita ng interes si Kim sa kanya at hiniling na umalis na siya. Pagkatapos ay uminom siya ng gamot sa pagkabalisa at nagkaroon ng bangungot tungkol sa pagpatay sa isang babae. Kinabukasan si Cassandra ang empleyado ni Solhee, tinatanggap ang isang bagong kliyente sa kanyang shop at hinayaan siyang magkaroon ng isang lihim na pag-uusap kay Solhee. Samantala sinubukan ng CEO na babalaan si Kim na huwag umuwi, ngunit hindi niya nakita ang mga mensahe. Kasunod nito nang dumating si Kim sa labas ng kanyang apartment isa sa hinarap siya ng mga mamamahayag na nagdulot ng kanyang pagkabalisa at naging dahilan upang tumakbo siya sa kanyang apartment. Maya-maya ay dumating ang CEO at iminungkahing lumipat si Kim sa kanyang lihim na bahay at sa huli ay sumang-ayon siya. Kinabukasan ang mga poster ng isang nakamaskara na kriminal ay nakita at inaasahan ng mga tao na siya ay mahuhuli. Sinabi ni Solhee kay Cassandra ang tungkol sa isang insidente sa isang pervert na lalaki at nagbigay si Cassandra ng isang proteksyon, isang pepper spray. Sa sumunod na eksena lumipat sa isang gabing pagpupulong ng kooperatiba sa isang kalapit na bar at si Solhee ay nag-aalinlangan sa pagdalo. Sa kalaunan ay pumunta siya at sumama sa iba pang may-ari ng tindahan. Kasabay nito nakasuot si Kim ng mask at naglakad patungo sa kanyang bagong bahay. Habang pinag-usapan ng grupo ni Solhee ang isyu ng nakamask na bastos, at kasabay nito ay inatake si Cassandra ng isang nakamask. Sa kabilang panig hinuli nila si Kim na nakamask, at kinikilala niya si Solhee. Sa kabutihang palad ipinagtanggol ni Solhee si Kim sa kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Cassandra na nagkamali siya sa pag-spray ng kanyang pabango sa halip na pepper spray sa bastos na lalaki. Hinanap nila ang amoy ng pabango, at nahanap nila ang tunay na salarin. Na nakasuot ng dalawang sapaw na hoodie at kalaunan ay siya ay naaresto. Habang nakatutok ang lahat sa salarin, si Solhee sinabi niya kay Kim na maaari na siyang umalis. Tinanong niya kung bakit siya tinulungan niya, iginiit ni Solhee na nagsasabi lang siya ng totoo. Nakilala ni Kim si Solhee mula sa kanilang biyahe sa bus noong 2018. Ngunit mukhang hindi ni Solhee ito naaalala, at nagkataon na magkapit-bahay pala sila ni Solhee. Habang si Solhee ay pinag-iisipan niya ang mga misteryosong kilos ni Kim na nakasuot ng mask. Kinaumagahan ay nagising si Kim nagre-refresh at nagmamasid sa matahimik na kapaligiran ng kapitbahayan mula sa kanyang balkonahe. Habang si Solhee ay tinutulungan niya ang isang kliyente sa pag-iwas sa isang land scam at ginagamit ang kanyang bayad para bumili ng gold bar na idinagdag niya sa kanyang safe. Pagkatapos ay nakatanggap si Solhee ng isang abiso tungkol sa kanyang buwan ng mga gastos na nakakadismaya sa kanya. Dahil ang kanyang ina ay gumastos ng malaking halaga sa kanyang credit card. Nang hindi nag-aksaya ng oras, binisita niya ang kanyang ina sa isang restaurant kung saan sinusubukan ng kanyang ina na kumonsulta sa isang doktor. Ang kanyang ina ay nagagalit at ipinagtatanggol ang kanyang karapatan na gumastos. Binalaan niya si Solhee na huwag makialam sa kanyang negosyo, kaya sinubukan niyang balaan ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagbabanta na putulin ang kanilang relasyon. Ngunit tinawag siya ng kanyang ina na baliw at galit na umalis sa restaurant. Si Solhee ay bumalik sa bahay at nakahanap ng aliw sa mga postcard mula sa kanyang ama. Samantala ang CEO ay masaya na marinig na si Kim ay nag-e-enjoy sa kanyang oras at nangako na ipadala sa kanya ang ilan sa kanyang mga gamit.
Sa sumunod na eksena, bumisita si Kim sa isang jazz club at tumugtog ng piano para sa lahat at hinihiling ng isang customer na makita ang kanyang mukha at hinawakan ang kanyang salamin, ngunit tumanggi si Kim na sumunod. Si Chorok ang may-ari ng club na iintindihan ng sitwasyon ni Kim at pinaalis siya. Sa gabi, si Kim at Solhee, pareho nilang pinapanood ang kanilang mga soccer team na naglalaro. Nag-order sila ng pagkain at nagkataon na nagkita sa labasan ng kunin nila ang kanilang orders. Nakilala siya ni Solhee at nagulat siya nang matuklasan na si Kim ang kanyang bagong kapitbahay. Bilang tugon ipinaliwanag ni Kim na lumipat siya kamakailan. Pagkatapos ng laro, masaya siya dahil nanalo ang kanyang koponan habang si Kim ay nasiraan ng loob dahil natalo ang kanyang koponan. Kinaumagahan naghihintay si Kim sa kanyang sasakyan habang dadalhin ng mga movers ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay dumating si Chihon upang sanduin si Solhee at nabighani siya sa mamahaling sasakyan ni Kim. Sinubukan niyang kumuha ng litrato ngunit hindi sinasadyang nagasgasan niya ito. Nang makita ito, lumabas si Kim sa kanyang sasakyan na ikinagulat niya, pinatawad si Chihon at iniisip ni Solhee na parang mali. Samantala sa Seoul, nakasalubong ng CEO si Mr. Park na masama ang loob sa kanyang inasal sa award pagkatapos ng party. Tinanong niya ang relasyon ni Sayan at Kim at ilalabas niya ito sa publiko. Samantala si Kim ay pupunta upang makipagkita sa kanyang ina. Pagkatapos makatanggap ng isang tawag mula sa kanya, nag-usap sila sa kanyang sasakyan kung saan sinisigurado nito ang kanyang kapakanan at humiling ng autograph kay Sayan para sa isang business deal. Pinayuhan din si Kim na makipag-date kay Sayan, na nagpapaalala sa kanya ng nakaraan nilang suliranin. Umaasa ang ina ni Kim na pipili siya ng mas mabuting partner at iminumungkahi na sabay silang kumain. Gayunpaman ay tumanggi si Kim na makipagrelasyon. Nagulat ang kanyang ina at ipinahihiwatig ni Kim na natatakot siya na baka siya ay makasakit tulad ng ginawa niya sa isang tao sa nakaraan. Samantala bumisita si Mr. Park kay Solhee at kinukuha siya upang makinig sa pakikipagkita nila ni Kim at magsenyas sa kanya tuwing siya ay nagsisinungaling. Sa pagsapit ng gabi ay nakikipagkita si Kim kay Mr. Park habang si Solhee ay nakikinig sa kanilang pag-uusap mula sa isa pang pribadong silid. Iginiit ni Mr. Park na makipag-inuman kay Kim sa kanya at naglalabas ng mga paratang ng plagiarism ng kanta. Ngunit maring itinatanggi ni Kim na pinaplagiarize niya ang trabaho ng sinuman at si Solhee sinenyasan niya si Mr. Park na nagsasabi siya ng totoo. Gayunpaman natuklasan ni Solhee na si Mr. Park ay nagsisinungaling tungkol sa kanyang sariling etika sa trabaho, siya talaga ang plagiarizer. Pagkatapos ng pulong ni Mr. Park ay bigo na hindi niya nakuha ang impormasyon na gusto niya. Pagkatapos, umalis si Kim at binalaan ni Solhee si Mr. Park na bayaran ang kanyang bayad bago niya ilantad na siya ay isang plagiarism. Pagkatapos lumabas ng cafe, ipinaalam ni Solhee kay Chihon na si Sayan at si Kim ay hindi nagde-date. Pag-uwi ni Solhee nakita niya si Kim Nahimatay sa harap ng kanilang gusali, sinuri niya ito ng maigi at lalong naniwala na siya nga ang misteryosong Kim. Tinanggal niya ang kanyang maskara at nakita ang kanyang mukha sa unang pagkakataon. Ngunit habang sinusubukan niyang ibalik ang maskara sa mukha, ay nagising si Kim at hinawakan niya ang braso ni Solhee, pagkatapos ay iniwan siya nang hindi binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Sa sumunod na araw binisita ng CEO si Kim at sinikap na tiyakin sa kanya na si Solhee ay sinubukan siyang tulungan mula noong siya ay nahimatay. Nag-aalala si Kim na baka maalala ni Solhee ang kanilang pagtatagpo noon sa bus. Gayunpaman sinabihan siya ng CEO na huwag mag-overreact dahil isa lang ang malabong larawan niya sa internet at si Solhee hindi niya alam ang kanyang sikreto. Samantala nalaman ni Solhee na si Kim ang misteryosong songwriter na nagtatrabaho kay Sayan, ngunit nalilito pa rin siya tungkol kung bakit itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Noong gabing iyon ay nananatili si Kim sa kanyang apartment na kalulungkot na bumalik ang kanyang insomnia at nahirapan siyang matulog. Kinaumagahan, bumisita si Kim sa isang parmasya upang bumili ng mga pampatulog. Pagbalik sa kanyang apartment, siya ay nagulat nagmakita ang mga mamamahayag na naghihintay ng isa pang celebrity. Nagpasya siyang masyadong mapanganib na manatili at umalis sa apartment. Pagkatapos, si Solhee nakita niya si Kim at napansin niyang sinusubukan niyang itago ang kanyang sarili. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa kanya tungkol sa pagtanggal niya sa maskara at ipinaliwanag na nag-aalala siya tungkol sa kanya. Tinanong siya ni Kim kung naaalala niya siya at kung ano ang naisip niya. Ngunit si Solhee hindi pa rin maalala ang kanilang unang pagkikita. Sinabi lamang ni Solhee sa kanya na gwapo siya, ngunit hindi niya siya type. Habang nag-uusap sila ay may isang lalaki na lumapit sa kanila na sinasabing nawala ang kanyang telepono at kailangan niyang gumawa ng isang agarang tawag. Naramdaman ni Solhee na nagsasabi ang lalaki ng totoo at ipinahiram sa kanya ang kanyang telepono.
Si Kim ay walang ideya tungkol kay Solhee bilang isang liar hunter. Sinubukan niyang balaan si Solhee na manloloko ang lalaki. Ngunit iginiit niya na ang lalaki ay tapat. Nagsimulang magtaka si Kim kung bakit si Solhee sobrang nagtitiwala. Nilinaw ni Solhee na wala siyang tiwala sa lahat. Kinabukasan pinadalhan si Solhee ng kanyang ina ng larawan, na nagpapanggap na nakapila para sa mga donasyon ng pagkain. Nang makita niya ito, si Solhee tinawag niya ang kanyang ina na determinadong huwag madala sa kanyang mga panlilinlang, at tumangging tumulong si Solhee, hanggang sa mapatunayan ng kanyang ina na nagsasabi siya ng totoo. Samantala habang ang kapatid ng CEO na si Jay Chan na nagtatrabaho din sa kumpanya ay kinukumpronte siya tungkol sa bawas sa sweldo. Ipinaliwanag ng CEO na pinuto niya ang mga pondong nagamit ni Jay Chan mula sa kumpanya at nagbabala na huminto sa pagsali sa mga bigong negosyo. Pagkatapos ay nakatanggap ang CEO ng tawag at saglit na iniwan ang kanyang kapatid, na si Jay Chan ay kinuha ang kanyang mga susi ng kotse ay tiningnan niya ang kasaysayan ng sasakyan at natuklasan na ang CEO ay madalas na bumisita sa isang lugar. Pagkatapos ay nagpasya si Jay Chan na ipagpalit ang impormasyong ito kay Cyan, kapalit ng kanyang pagpopromote ng kanyang burger restaurant. Sa mga sumusunod na eksena dumating sa labas ng apartment ni Kim ang ina ni Solhee sa pag-aakalang ito ang bahay ng kanyang anak na babae at sa pamamagitan ng kanyang mga tala ay humingi ng pera. Sa kabutihang palad si Solhee ay dumating, sa oras at isang naganap ang paghaharap sa pagitan ng mag-ina. Nagkunwaring ang ina na may vocal cord nodules, ngunit nakita niya sa pamamagitan ng kanyang kilos na nagtatalo sila at sa kalaunan ay binigyan niya ang kanyang ina ng pera para makaalis na. Noong gabing iyon si Solhee at Kim ay nagkataon na nakatayo sa kani-kanilang balkonahe at si Solhee humingi ng paumanhin para sa inaasal ng kanyang ina. At nagbahagi ng higit patungkol sa kanilang mahirap na relasyon. Naiintindihan ni Kim ang kanyang sitwasyon at ipinahayag na mayroon siyang sariling mga isyu sa pamilya. Kinabukasan na magkasalubong sila sa elevator, at si Solhee ay tumatawag sa kanyang kliyente tungkol sa pakikipag-date na humantong kay Kim upang hindi maunawaan ang kanyang katayuan sa relasyon. Pinuntahan ni Solhee si Cassandra tungkol sa isang lalaki na nakita niya kanina na hindi niya namalayan na si Detective Lee Gangmin pala. Sa gabing iyon nakipagkita si Solhee sa isang babaeng kliyente at naghihinala na ang lalaki ay nagsisinungaling, pagkatapos ng isang pakikipag-ugnayan kaya kinumpirma ni Solhee ang kanyang mga hinala at pinayuhan ang kanyang kliyente na tapusin ang relasyon, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Sa pag-uusap na ito nagmuni-muni si Solhee sa kanyang nakaraang relasyon kay Gangmin na naalala ang kanilang pag-iibigan at kung bakit ito nagwakas. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang bar para uminom kung saan nakasalubong niya si Jiwoo ang lalaking nakipagrelasyon sa kasambahay ng kanyang girlfriend kanina. Kinumpronta ni Jiwoo si Solhee, sinisisi niya ito sa pagsira sa buhay niya buti na lang andin din si Kim na tumutugtog ng piano at napansin niya si Solhee na nahihirapan. Pagkatapos ay namagitan siya sa pagsisikap na protektahan siya sa kanyang pagmamadali ay nakalimutan niyang isuot ang kanyang maskara. Na inihayag ang kanyang mukha kay Solhee, inihatid ni Kim si Solhee, at napansin niya itong nag-e-enjoy sa musika at kumikilos na parang timang. Kumain sila sa restaurant na magkasama, kaya si Solhee pabiro niyang tinutokso si Kim at tinanong kung bakit siya nag-iisa, iminumungkahi din niya na makapagpahinga siya sa tabi niya at tinitiyak sa kanya na ang mga tao ay masyadong abala sa kanilang mga buhay upang mapansin siya. Habang si Cyan ay nagmamaneho upang hanapin ang apartment ni Kim na sinusundan siya ng paparazzi. Pagkaraan ng ilang sandali ay ibinaba ni Kim si Solhee sa parking gate ng kanilang apartment building at umusad para ay parada ang sasakyan. Habang si Solhee ay may napansin siyang dalawang reporter sa labas ng apartment at naghinala na hinahanap ng mga ito si Kim, at sinubukan siyang bigyan ng babala. Sa huling eksena na inilihis ni Solhee ang atensyon ng reporter at sumugod siya kay Kim at tinawag siyang boyfriend. Salamat sa panonood kaibigan.